Hindi ko maitatanggi yung fact na, at saka sila hindi nila maitatanggi na kapag yung bata lumaki na kumakain ng mga itlog, karne-karne, sobrang matimbang talaga. Kasi dito yung around what time? 7. Now, you face of the person who don't want to go to work. after eating his lunch, and then someone called again. Already. But I will bring this. Ni Papa para magka-live. आकार नाही ना बैठली काळी. Salt. Nasuwano? Karak tawano. Sige. Ano niya? Lulutuin daw niya. Limbo na ako siya nito. Kasunin ako. Para sukar siya? Lisisi भजीवानी दवाखान्यात. Morning guys. So, ang lakas ng ulan, no? Grabe. Kagabi, medyo late na kaming nakauwi. 1:30 na ng madaling araw. Kakagising ko lang ngayon na mag-aalas 10 na. And pakagising ko, ito yung bumungad sa akin. Hindi pa rin umuhupa talaga yung ulan dito. Give me my food now. Bigyan siya. You arrived 1:30, 1 o'clock last night, and then you woke up around what time? 7. Now, Now it's the 1 o'clock I will be 24-hour duty. So, kawawa si Until Doc tomorrow, Milan. 8 o'clock. Doc Milan wake up very early today just to do work. I will be giving your food now, Chal. Chal. Kawawa siya. No, You went- I will eat in television too. Harich, you go. I'll give you the food there. This is the face of the person who don't want to go to work. after eating his Just finished lunch, and then I someone have called patient again. Already. But I will bring this charger. Chal, you go. Patients are waiting. So, 24 hours duty na You naman take si Doc. rest. You don't have to go. Harich, It's Chal. last month. Bye-bye, love you. Bye, love you. Dito sa India, guys, nagsa-start na silang pakainin ako nitong dates. So, kung mapapansin nyo, ayan yung dates. Hindi ko alam kung magkano, pero sa Philippines, alam ko mahal to eh. 150 rupees, so nasa 120 pesos or 100 pesos para dito. So, kumakain ako ng tigda-dalawa kada araw. Para daw sa pampadami ng dugo, if I'm not mistaken. So, ayokong kumain nito ngayon. Gusto kong kumain nung tinatawag nilang suwa. Parang mouth freshener. So, ito yung mouth freshener na ginawa sa akin ni mommy. So, ito yung kinakain-kain ko, guys. Ayan siya. Ito naman, yung suwa naman na to, pampadami daw siya ng gatas ng mommy. So, once na dumating na yung baby, marami daw yung mapoproduce kong gatas. So, ayan, 9 months na. So, pinapakain na ako ng mga ganyan. Dahil 9 months na tayo, guys, sobrang dami na natin kinakain na healthy food. Sukhaba na mommy? Magnidal. So, magnidal is very healthy also. Healthy, Chevy, ha? Pregnant lady. Mommy, pela dates, who mate, che? Blood mate, che? Loy mate? Pela kara tune? Bebe? लोई ना घोटे. So, tama nga ako, guys. Yung mga kajur or yung dates na sinasabi ni mommy na kainin ko daw everyday. Ket kilukhan, bebe? रोज भी ऐसे खा. For blood pala yon, kaya pinapakain. So, mommy is currently making rotli over here. And ito yung mug. Ayan, mug ni dal na lulutuin ni mommy. And naghati na ako dito ng tomato. So, ito, sakkarya. So, meron din akong sweet potatoes. Yan yung kakainin ko, guys, maya-maya. Kasi gusto ko yan and healthy din daw yan. And right over here, Papa is very busy. Papa, sukarocho. switch बदलू. So, Papa is electrical. Kung kaya siya, Papa? Electrical. Mechanical. So, ayun, nag-aral si Papa ng mechanical. So, marunong siyang magpalit ng mga switch. Oo. बगड़ी गई जानी पड़ती है. Okay. Ayan. Kaya papalitan ni Papa para magka-light. आकार नाही की ना बैठली काळी. ब्लॅक वाली नाही की येलो कलर नाही. So, ayan, guys. लावे आप बटन पाडन दावे चाले लाईट. Okay. O, yun, napalitan na niya. Barabar siya.
पाटला बाग में black. So, whenever there is something fault sa bahay namin, Papa is the one who is changing everything. He is very expert when it comes to this mechanical thing. So, ayan. Luluto si Mami dito ng magni-dal. Pero, rotli muna daw yung uunahin niya. Kasi, yun guys, kila kalak bafa hukaw palarwan. So ayun guys, kailangan mo palang ibabad yan ng half an hour. So if 1 hour mo daw siyang binabad, madali na lang siyang lutuin, hindi matigas. So nahihilig din si Mami sa pagluluto dito sa electric stove. Mas gusto niya yan kaysa dun sa gas na. Kasi ito meron nga kaming solar, so libre. Parang walang gastos. Pero mas gusto niya yan dyan. So, ayun guys. Turuan ko kayo paano magluto ng magni-dal. Very simple lang. 3 steps lang yung kailangan mong gawin. So, luto na yung mga rotli natin guys. So, now, gagawin na natin yung magni-dal. Mami, mag-pregnancy mate. Haro siya. Loy badarche ke chokro no wajan badarwan. So okay daw siya for the baby and the mother. So dito guys kasi hindi sila kumakain ng karne, di ba? So naghahanap sila ng mga alternatives na ipapakain sa mga tao or sa mga pregnant ladies. So walang karne dito, so kumakapit sila sa mga lentils. And tama nga yung isang sinabi ng manonood sa atin guys, kailangan ng napakaraming oil. Mami apra ka, ano kang badartil ba, Farwan? So, yung napansin kasi nila guys, laging mayroong oil yung mga pagkain na niluluto namin. Opo guys, ganyan yung way ng pagluluto nila talaga dito. Ayun yung lentils or dal, magni dal, yung tawag nila dyan. Pero alam nyo guys, hindi ko maitatanggi yung fact na, at saka sila hindi nila maitatanggi na kapag yung bata lumaki na kumakain ng mga itlog, karne-karne, sobrang matimbang talaga. Kasi dito yung nakikita kong mga bata, usually yung normal timbang nila nasa 2.5, 2.7, ganyan. Sa mga nakapalibot dito sa amin ha, ewan ko lang sa ibang city kasi pure vegetarian sila. So pinapainit lang ni Mami itong oil na ito. Mami tame pregnant tayo yun eh. Kasi tame suroj bawas. Matlab tame suka tata. Tewakat. Doy. Curry, khichdi. Ew bawe tame. Last time daw nung lagyan guys, cumin seeds. Ang sabi ni Mami guys, noong hindi daw siya, nung pregnant daw siya kay Milan ng Jane, gusto niyang kinakain is khichdi. And yung dal, yung kinakain namin na everyday, ayaw daw niyang naaamoy yun. So, lagyan natin siya ng tomato. Mane peliwakat baw to dal. Mane curry na ibaw to. Pan atara pregnant ay yun eh. Curry bawas, dal na ibaw to wadar. Salt. Kapag daw naglalagay ng salt, mabilis maluto yung tomato. Taste badly kayo. Kaya apra taste badly tayo. Pregnancy pa siya. Pan karakar man na ibaw to day mami pan. At tarik hata tama. Curry. Curry. Nagustuhan ko na yung curry. Mane badar kawan mo to khichdi. Resawan sa. So yun yung nagugustuhan kong kainan guys. Yung khichdi na merong vegetable na may sabaw-sabaw. So ayun guys. Lutuin lang natin itong mga tomatoes. Pagkatapos maluto ng tomatoes, lagyan natin itong hing or asafetida. And then chili powder, turmeric powder, and lagay na natin itong dal, magni dal, together with the water. Ay pa ito. Ay kaya luminit karo ano siya? 2 minutes ba? Etle 3 minutes lakse.
So, we'll be cooking this for 10-20 minutes. 10 to 20 minutes, guys. Kapag okay na yung dal natin. Kapag medyo lumambot na siya. Now, lalagyan natin ng cumin powder. So, takpan lang natin siya and then it will be ready after some time. So, ayan. That's our food for today, guys. So, ang gagawin naman daw ni Mami, apra sukarwano siya, Mami, asuwano? कडक Karaktawano. सेकी कडक So, para daw ma-enjoy ko to, sabi ni Mami. Kasi kinakain ko lang siya, normaling ganyan eh. So, para ma-enjoy ko daw, para maging karak-karak or hard siya. Ayan siya. May itsura niya. Para daw maging hard siya, ano niya, lulutuin daw niya. Alimbo na ako, ano siya, Nemito? कस्तो नै नाखो Yung panapra, valyari nakas na apre. वल्लरी पनि नाखे त Meron kasi kaming mouth freshener na aside kumpara dito, guys. Pero ito, okay na daw yung salt niya. Yung kapag lalagyan niya pa ng lemon and salt, baka medyo maging ano na siya, salty na. Hindi ko na makain ng maayos. So, tignan natin kung anong gagawin ni Mommy. So, ayan guys, nilagay na ni Mommy dito sa may kalan. Aray, kilo minutes ay ano siya? 5 minutes 5 minutes daw niyang lulutuin Parang sa kung bun ka medium flame na gas. Once daw na tumigas na siya and maging crunchy na siya, pwede na niyang pwede niyang i-off yung gas. Limbuan na kuano pa na already salted. यो सेकेल छ नि So, yung pinagbilhan namin, ginawa na pala niya na may salt and ginawa na niya pala ng salt and lemon yan. So, madodoble daw. Kaya magiging salty na siya. So, ayan. For milk of the mother. Kung sa atin, di ba, sabaw yung pinapainom sa atin. Dito sa India, ayan yung pinapakain nila. Para sukar, ano siya? अलिसिसी बज्यो भने दवाखाना लैजाओ So, magdadala daw kami ng ganito. हस्पिटलमा खावा तारे Tutatay yute. अन्ति दुध है Magdadala daw kami ng ganito, guys, sa hospital para yung gatas ko daw lumabas. So, yan daw yung papapakin ko. So, ayan guys. I hope meron kayong nalaman ngayon. Hi guys, so sagutin natin yung katanungan ng isa sa mga nanonood sa atin. And curious siya kasi nga nakikita niya na hindi nga kami kumakain ng mga karne-karne dito. So, question niya is, ano daw yung kakainin ko pampadami ng gatas? May mga herbal daw bang pinapainom yung mga tao dito? Pampadami ng gatas ng mother para merong mainom si baby. So, alam nyo ba guys, hindi pa man ako nagna 9 months, sinasabi na sa akin ni mommy na start ko na nga daw uminom ng mga pampadami ng gatas. So, last time na nagpunta kami sa palengke, binili na nga niya yung tinatawag na suwa. Yung nakita nyo na ginagawa niyang crunchy kanina. So, pinapainom niya sa akin yung gatas nun. Parang pinapainom niya sa akin yung water na binabad na yun everyday. Tapos, kapag wala akong ginagawa ko siyang mouth freshener. Tapos, yung dates naman na yun, pampadami daw ng dugo. Kasi kapag manganganak ka, baka mawalan ka ng dugo, no? So, para magkulangan ka ng dugo. So, pinapakain kami ng 2 peraso nun. Yung mga buntis. Dito sa lugar namin. Tapos, kapag daw nanganak na ako, papakainin daw ako nung rotla, mga ganyan, ampalaya. Ay, hindi pa man ako kumakain ng ampalaya. So, yun yung nagiging problema ko, guys. Kasi sa Philippines, di ba, iba yung kultura natin, and iba yung mga pinapakain sa mga buntis, pampadami ng gatas. Kung sa Pilipinas ako, wala akong problema kasi mga sabaw-sabaw yung iinumin ko talaga. Kaya bago ako umalis ng Philippines, si mother ko talaga, pinagdalhan niya ako ng sinigang mix. Alam niyo yung sinigang mix na nakapakit na ganyan? Para daw kapag manganak na ako, maghanap ako ng sabaw-sabaw. Lutuin ko lang daw siya, igisa ko lang daw siya gamit yung sibuyas, tapos lagyan ko lang daw ng okra or gabi, ganyan. Tapos pwede ko nang inumin yung sabaw na yun. Tapos pinadalhan niya rin ako ng napakaraming Milo. So, yun daw yung inumin ko kapag pagkapanganak ko. So, ayun, medyo dumarating sa akin yung part na sana ako nasa Pilipinas ako.
hindi ako mahihirapan kasi iinom lang ako ng sabaw ng salmon, sabaw ng manok, ganyan, sabaw ng hipon. Na sobrang madami na yung gatas nun. Pero dito medyo kakaiba since hindi nga sila kumakain ng mga karne. So kailangan nilang mag-isip ng way kung paano palabasin yung gatas ng nanay. So yun yung magiging big challenge sa akin ngayon. And alam nyo rin ba guys, naisip ko din, kasi pinag-uusapan namin ni Milan at saka nung mga kaibigan niya, na may big difference talaga yung mga bata dito sa lugar namin, sa mga bata na nasa India. Kasi yung normal weight sa atin sa Philippines, di ba, lumalagpas ng 3 kilo. Yung mga pinsan ko kasi, ang lalaki ng mga baby nila. Lumalagpas ng 3.5, 3.9, ganyan. Ako, nung tinatanong ako ng mama ko kung ilang kilo na ba yung baby ko. Sabi ko, nasa 2.3, 2.4. Ang liit daw. O, anong magagawa ko kasi, para dito sa lugar namin, dito sa hospital, nung nakita nila yung weight ng baby ko sa 33 weeks na gestational, 33 weeks gestational, 2.3, 2.4. Very healthy daw para sa kanila kasi nga, siguro nakaka-apekto din yung mga pagkain na kinakain kasi puro lentils kami dito, puro ata, flour, ganyan. Tapos, walang karne kasi nga purong vegetarian yung mga tao dito. Kaya yung mga normal na lumalabas dito sa hospital ng mga baby, nasa 2.8, 2.5, normal na daw yung 2.5. Tapos kapag nalagpas 3 na daw, considered very healthy na. 3, 3.2, ganyan. Kasi nga, yung mga tao dito sa nakapaligid sa amin, purong vegetarian yung mga kinakain nila. And meron lang silang mga alternatives for protein, kagaya na lamang ng tofu, ganyan. Pinapakain nila ng lentils yung mga babae dito. So, mahirap talagang magbuntis sa India, guys. Lalo na ako mapili ka sa pagkain. Ako nga, na nakapag-adjust na for the last 2 years, nahirapan pa. Kailangan pang umuwi ng Philippines and magbakasyon ng 2 months para makakain nga yung mga cravings. So, kung magbabakasyon ka or magbubuntis ka dito sa India, guys, good luck sa'yo. Lalo na kung hindi mo pa na-adjust yung sarili mo sa pagkain ng mga Indiano. Pero I suggest, kausapin mo yung asawa mo ngayon pa lang, habang wala kayong baby. Kausapin mo siya na before kayo mag-baby, and once na nalamnan ka na, gusto mo na magbuntis ka sa Philippines. Tapos, pag manganganak ka na lang, doon ka na lang pumunta ng India kung gusto nila maging Indian citizen or Indian passport yung anak nila. Ako, ang sasabihin ko sa inyo guys, gusto pa nila ng isa pa. Sabi ko sa kanila, tapusin muna natin itong isa, yung baby natin. Tapos, yung ngayon nga. Tapos, pag-usapan natin. Pero siguro next time, kung gusto ko magbuntis, sasabihin ko na sa Pilipinas ako magbubuntis. And tignan natin kung papayag sila. So, tignan natin. Pero for now, okay na ako. Okay na rin yung baby. Malapit na mag 2.5. Siguro 2.5 na rin. Ngayon na nag-shoot ako ng video. Magpapacheck up kami after 2-3 days. Tignan natin kung magda-diet ba ako or continue ko lang yung pagkain ko. So, ayun. Wala na akong tension, guys. Sabi ni Milan, kahit na dumating ngayon yung baby, lumabas ngayon, magiging okay pa rin siya. And mabubuhay daw siya. Tapos, na-injection na rin naman ako ng lungs. So, yung mga kasakain ko dito, guys, sinabihan na sila na isang check-up na lang. Tapos, hindi na nila kailangan pang pumunta sa hospital. Kung kailan sasakit, doon na lang sila tatakbo. So, malapit na rin ako kasi 2 weeks early lang naman sila sa akin. So, baka within this month, manganganak na ako. So, ayun, I'm very excited to meet my baby. Excited na rin ba kayo? So, ayun guys, I'll see you all tomorrow. I hope you learned something from me today. Bye-bye.